Hello sa mga nanonood ng video ito. Ah, Kumusta kayong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ah, para doon sa mga naniniwala sa Biblia, meron akong gustong pag-usapan natin. Ito'y tungkol sa dalawang klaseng paghuhukom na nasusulat sa Biblia. So, tara, puntahan natin ang Biblia at basahin natin. Nandito tayo sa Bible in the book of John, chapter 5, verses 28 to 29, nagsasabi, "Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice, and it will comfort those who did the good deeds to a resurrection to life, and those who committed the evil deeds to a resurrection to judgment or damnation." Kung sa Tagalog, huwag kayong mamangha dito dahil ang oras ay darating na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng boses ni Panginoong Hesus, His voice. And it will comfort ang mga patay ay mga bubuhay, babangon. Those who did the good deeds to a resurrection to life. Yung mga gumawa ng mabuti ay mga bubuhay sa buhay. At yun namang gumawa ng masama, hindi mabuti, ay mga bubuhay sa paghatol or judgment, damnation. So yan ang sinasabi sa John chapter 5 verse 28-29. So, tingnan natin ano ba yung good deeds at saka itong evil deeds. Ang good deeds ay yung kung titingnan muna natin yung book of Isaiah chapter 64 verse 6. Sinasabi dito, "We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment, which we all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take us away." Sabi dito, tayo ay napapareha sa isang tao na marumi. We have all become like one who is unclean. Tayo ay naging isang marumi. At ang ating mga nagawang mabuti, all our righteous deeds, ang ating mga nagawang mabuti ay para lang mga maruming basahan. Para tayong we all fade like a leaf. We all fade like a leaf. Tayo ay natutuyo katulad ng dahon. At ang ating mga kasalanan katulad ng hangin ay tinatapon tayo palayo. So, nagsasabi dito, our righteous deeds are like polluted garment. So kahit anong gawin mong mabuti, kahit anong gawin mo, sinasabi mo, oo nga, meron kang ginawang masama, pero meron ka nang nagawang mabuti. Pero hindi mo alam, ay yung mga mabuting nagawa ay para lang sa mata ng Diyos, sa harap ng Diyos, para lang yung maraming basahan. So, hindi rin papasa.
kailangan mo talaga ng isang Savior o magliligtas sa'yo. At yung good deeds na nasabi ay yung naniwala ka kay Jesus Christ, kay Panginoong Jesus. Sinasabi sa John 3:16. Sabi dito, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So ang good deeds dito ay yung believe, maniwala kay Panginoong Hesus Kristo. Yan ang pinaka keyword diyan. Believe in Him, believe in the Lord Jesus Christ. Ang maniniwala sa Kanya, sinasabi dito, ay hindi na mapaparusahan, hindi na mahatulan. At magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Sa verse 17, sinabi dito, for God did not send His Son into the world to condemn the world. Hindi ipinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus sa sanglibutan para ikondena ito. Hindi para hindi pinadala ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus dito sa sanglibutan para ikondena. Kundi in order that the world might be saved through Him. Kundi ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo. Maligtas saan? Sa paghatol. Sa verse 18, whoever believes in Him is not condemned. Kung sino man daw ang maniniwala sa Kanya, kay Panginoong Hesus, ay hindi na hahatulan. But whoever believes in Him is not condemned. Hindi na hahatulan ang maniniwala kay Panginoong Hesus. But whoever does not believe, pero ang hindi maniniwala sa Kanya is condemned already, ay hinatulan na. Pag hindi ka naniwala kay Jesus, kay Panginoong Jesus, hinatulan ka na. Because he has not believed in the name of the only Son of God. Dahil hindi siya naniwala sa pangalan ng nag-iisang anak ng Diyos. Yan ang good deeds. Ang paniniwala kay Panginoong Hesus. Kaya, itong mga nasa mga patay nandito na nagsibangon, itong mga puti ay resurrected to life. At yung hindi naniwala kay Panginoong Hesus, ni-reject si Jesus, hindi naniwala sa kanyang mga salita, itong mga itim, napatay niya nabuhay, dito sila sa resurrected to damnation, sa second resurrection, sa John 5:29 dito rin. So, ang evil deeds na ginawa nila ay yung hindi nila paniniwala kay Panginoong Hesus at sa kanyang mga salita. Yun ang hindi niya ginawa. Kaya, yun ang evil deeds na nagawa niya. Hindi niya paniniwala sa truth na
si Jesus Christ. Sabi ng Biblia, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Sa John 14:6, Juan 14:6, sabi doon, si Jesus ang daan, Jesus Christ, no? I am the way, daan, the truth, ang katotohanan, at ang buhay. Pero ni-reject niya, hindi siya niniwala, itong itim na ito, yan, itim na buhay na nakaitim ay dito sa papunta. Dahil hindi niya tinanggap, hindi niya pinaniwalaan. Hindi siya naniwala kay Panginoong Jesus. Yan. So, dito, makikita mo dito, yung resurrected to life, mapupunta sila dito sa the world in the millennium. Dito sa Revelation 4:5. So, ang first resurrection, dito sila, resurrected to life, dito sila mapupunta sa world in the millennium. Itong millennium is 1,000 years na mamumuno si Jesus Christ sa sanglibutan. So Jesus Christ will reign the world with them. Sino yung them? Itong mga nangabuhay uli sa buhay, resurrected to life, for 1,000 years. Sa Revelation 24, verse 4 to 5. Babasahin ko. Then I saw thrones, and seated on them were those to whom the authority to judge was committed. And I saw the souls of those who had been beheaded for the testimony of Jesus and for the word of God, and those who had not worshipped the beast or its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reigned with Christ for 1,000 years. Sa verse 5, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were ended. This is the first resurrection. Ito yung mga na-resurrected to life. Yung sinasabi dito sa Revelation 4 to 5. So they will reign for 1,000 years with Jesus Christ will reign the world with them. Ito sila for 1,000 years. Dito tayo sa isa, kabila. Ito namang isa. Dahil hindi niya tinanggap, hindi niya pinaniwala, hindi siya naniwala kay Panginoong Hesus. Ang sabi dito sa John chapter 5, verse 24, Truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but pass from death to life. Sabi dito, sa totoong totoo, sinasabi ko sa inyo, kung sino man ang makikinig sa aking salita at maniwala sa Kanya na nagpadala sa akin, sa Diyos, no? Na nagpadala sa akin, has eternal life. Hindi na siya hahatulan. He does not come into judgment at nakaligtas na siya galing sa kamatayan papuntang buhay na walang hanggan. Yung death dito sinasabi, yung kamatayan is itong damnation. Ito. Damnation papuntang Hades, papuntang lake of fire. So dahil hindi siya naniwala kay Panginoong Hesus sa kanyang mga salita, dito siya.
So, pagkatapos dito, makikita natin na pupunta sa dito sa Hades. Galing sa Hades, then punta siya sa the lake of fire. Saan nakikita ito? Mababasa ito sa Luke 16:22-23. Ito ay isang story ng poor man at saka yung rich man. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in Hades, yung verse 53, ito, and in Hades, being in torment. So, in torment, meaning, kuhan siya, parang hirap na hirap, pinahirapan, o hirap na hirap siya doon. Tortured or torment, no? Nahihirapan siya doon. He lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. Nakita niya doon tinasin niya kanyang mata at nakita si Abraham sa kalayuan at saka si Lazarus na nasa tabi. So siya, nandoon siya sa Hades. Itong si Lazarus, yung purma nasa Abraham's bosom ang tawag doon, Abraham. Na kay Abraham. At dito sa Hades, he is being tormented. Naghihirap siya dito. Dahil sa init, may apoy din doon may apoy din dito sa Hades. At ito, sa Revelation 20:14, itong nandito sa Hades, makikita kung saan sila mapupunta. Revelation 20:14, then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. So, ang second death, itong lake of fire. Ang first death is yung natural death, yung mamatay yung katawan, no? Natural death. Ang second death, itong itatapo na sa lake of fire. So, death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. So, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon doon sa dagat-dagatang apoy, ang pangalawang kamatayan. So, itong story ng dalawang resurrection, two resurrection, resurrected to life, and resurrection to judgment or damnation. So, sana naintindihan ito, itong lahat na ito. So, maraming salamat. Thank you for watching this video.